Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa lugar kung saan nakakulong ang Thousand-Eyed Demon, ay bahagya ng nagagalak ito dahil sa wakas ay parating na ang taong kanina niya pa na hinihintay. At maya-maya pa ay nakapasok na nga ang dalawang hangal na ito, na labis na ikinatutuwa ni Ling Hu Changkong, at sinasabi niya na ang pamana ay mapapasa kanya na. Nagsaad naman ang Thousand-Eyed Demon na inaasahan na niya na nandito ito para sa pamana ng kanyang lord, sinabi din niya na meron din siyang natanggap na impormasyon na iniwan ng kanyang lord, at tinanong si Ling Hu Changkong kung nadala ba nito ang bagay na iyon. Naglabas naman ng isang singsing ang hangal na ito, at mayabang na sinabi na dinala niya ang blood crystal na gusto nito, subalit paano naman ang tungkol sa kanyang pamana? Bahagya namang nainis ang Thousand-Eyed Demon dito, dahil parang binabalak pa nito na makipagnegosasyon muna sa kanya bago ibigay ang blood crystal, kaya naman nagpakawala na siya ng isang malakas na aura para takutin ito. Agad namang naapektuhan si Wang Futong sa lakas ng nilalabas na aura nito, kaya naman nakaramdam siya ng bahagyang takot dito, at sa isip-isip niya na nararamdaman niya na wala siyang panlaban sa pagharap man lang dito, at gusto niya na makuha ang Blood Demon na pamana nito. Dagdag niya pa na hindi niya papalampasin na hindi makuha ang isang kakilakilabot na legacy na ito. Habang si Ling Hu Changkong naman ay sarkastiko na sinabi sa Thousand-Eyed Demon na sobra siyang mahiyain na tao, kaya wag na siya nito na takutin pa. Dagdag niya pa na kung hindi ito titigil ay maaaring mahulog ang kanyang singsing kung saan nakalagay ang blood crystals. Nagsaad naman ang Thousand-Eyed Demon sa hangal na hindi niya inaasahan na isa pala itong duwag, para umasa pa sa mga pagbabanta sa kanya. Nagbigay galang naman dito si Ling Hu Changkong, at sarkastiko na sinabihan ito na wag masyado na maging seryoso, dahil ang gusto niya lang naman ay ang makuha ang pamana, at pagkatapos niya ito makuha ay tinitiyak niya na bibigay niya na dito ang blood crystal ng kanyang dalawang mismong kamay. Bahagya namang natuwa ang Thousand-Eyed Demon sa pagiging tuso ni Ling Hu Changkong, kaya naman sinang-ayunan niya na ito at sinabi niya na ibibigay niya na muna dito ang pamana, at sigurado naman siya na hindi ito na mangangahas na lokohin siya. At pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang dalawang mata, na dahilan ng paglabas ng isang itim na mata sa kanyang dibdib, kung saan naglabas ito ng napakalakas na enerhiya patungo kay Ling Hu Changkong. Nalabis ikinatuwa ng hangal dahil ito ang matagal niya nang inaasama-sam na kapangyarihan. Maging si Wang Futong ay labis din na natutuwa nang makita niya ito, at sa isip-isip niya na kung makukuha niya ang pamana na ito ng Demon Lord ay magiging madali na lang ang pagpatay niya kay Tanyun. Samantala, tuluyan na ngang nabigay ng Thousand-Eyed Demon ang pamana kay Ling Hu Changkong, kaya naman tinanong niya na ito tungkol sa kanyang blood crystal. Subalit binigyan lang siya nito ng isang sarkastikong tawa, at habang hawak-hawak na ang pamana sa kanyang mga kamay ay mayabang na sinabi nito na sa tingin ba talaga ng Thousand-Eyed Demon ay ibibigay niya talaga ang blood crystal, at sa tingin ba nito na hindi niya alam na pagtapos nito na gamitin ang blood crystal para makawala sa seal ay hindi siya nito mabilis na papatayin. At habang tinalikuran niya na ito at binabalak na umalis, ay sarkastiko niya pang sinabi dito na nagbago na ang mga panahon, at ang makakabuti dito ay ang masil na lang ng magpakailanman sa lugar na ito, dahil kung hahayaan niya ito na makatakas dito ay magiging mahirap na ang mga bagay-bagay. Subalit imbis na mainis ang Thousand-Eyed Demon sa kanyang mga narinig ay tinawanan niya pa ito, at seryosong sinabi dito na masyado pa itong bata at hindi pa tumutubo ang mga buhok nito sa katawan, tapos mangangahas pa ito na kalabanin siya. Dagdag niya pa na sa tingin ba nito na wala siyang backup para dito. At sabay na sinabihan ng Thousand-Eyed Demon si Wang Futong na kung ano pa ba ang hinihintay nito, dahil kung hindi pa nito papatayin si Ling Hu Changkong ay mawawala na ito ng pagkakataon na makuha pa ang pamana niya. At nang marinig ito ng hangal na si Ling Hu Changkong ay labis niya itong ikinabigla, subalit huli na siya dahil paglingon niya pa lang ay nasa harap na niya si Wang Futong na nakahanda na ang pag-atake nito sa kanya. Habang sinasabi nito na ang pamana ng Demon Lord ay dapat na para lang sa kanya. Kaya naman hindi na nagawa pang makailag ni Ling Hu Changkong at selong-salo ang atake ni Wang Futong na tumagos pa sa kanyang mga dibdib. At bumagsak na lang habang sumusuka na ng makapal na dugo.
Kaya naman kahit nanghihina na ito ay galit na galit ito sa ginawang pagtatraidor sa kanya nito. Sinabihan naman siya ni Wang Futong na para lang maasikaso niya ito at si Tan Yun ay naging maingat siya sa pagpapanggap na maging aso na sunod-sunuran dito, at ngayon sa wakas ay nakuha niya na din kung ano talaga ang gusto niya. Tumayo naman na si Ling Hu Changkong at sinabi na hindi niya ito sisisihin sa mga nangyaring ito. At kung bibigyan ng awa nito ang kanyang buhay ay simula ngayon ay ituturing niya na ito bilang kanyang master. Subalit hindi naman ito sinang-ayunan ni Wang Futong, bagkus ay naghahanda na ito ng muli niyang gagawin na pag-atake dito. Kaya naman nakaramdam na ng takot ang hangal na ito sa kanyang buong katawan. At maya-maya pa ay inatake na nga ito ni Wang Futong na matagumpay niya namang nagawa. Na nagdulot sa pagtilapon nito habang sumusuka na naman ang makapal na dugo. Tumawa naman ng malakas si Wang Futong sa kadahilanang nakuha na niya kay Ling Hu Changkong ang pamana ng Demon Lord, habang pasigaw na sinasabi niya na sa huli ay siya ang nag-iisang nanalo. Samantala, tuluyan na ngang namatay si Ling Hu Changkong habang dilat ang mga mata nito, at makikita ang dugo nito na parang unting-unting hinihigop ng kung sino. At ito pala ay kagagawa ng Thousand-Eyed Demon, at masaya niyang sinasabi na kahit wala ang tulong ng blood crystals ay magagawa namang makatulong ng dugo ng isang tao na tuluyang magawang masira ang seal. Kaya naman nagagalak nitong sinisigaw na sa huli ay siya talaga ang nag-iisang nanalo, habang unti-unti nang naglalabasan ang madaming itim na mata sa kanyang katawan, at pagkatapos ay tuluyan na niyang nawasak ang seal, na labis niya na ikinagagalak dahil sa loob ng 10,000 taon niyang nakakulong dito, ay sa wakas ay nakalaya na din siya. At nakangisi niyang binanggit ang Golden Dragon at Magic Dragon, at sinasabi niya na ngayon na ang magiging araw ng pagkamatay ng mga ito. Sa kabilang banda, sa itaas ng God's Heavenly Palace ay nagkaroon ng malakas na pagyanig ng kalupaan, na dahilan ng unti-unting pagkasira nito. At nang makita ito ng Demon Ape ay laking gulat nito, kaya naman napatalon na lang ito sa isang poste at napapatanong na lang kung ano ang nangyayari at kung isa ba itong paglindol. Habang ang ating bida naman ay nakaramdam ng isang napakalakas na magical energy, at tinatanong niya kung ano ang nangyayari sa lugar na ito, at nagtataka din siya kung ano ang seal na nasa ilalim ng God's Heavenly Palace. Samantala, labis naman itong ikinapangamba ng Golden Dragon Lord, dahil alam niya na ang dahilan ng malakas na pagyanig na ito ay ang Thousand-Eyed Demon na kung saan ay nagawa ng makatakas sa kulungan nito. Kaya naman tinawag na ng Magic Lord ang kanilang master na si Tan Yun, at sinabi niya dito na aalalayan niya ito na unang makatakas sa lugar na ito. Subalit huli na sila dahil bigla nang lumabas ang Thousand-Eyed Demon sa mismong kinatatayuan nila na nagpapakawala ng napakalakas na aura, na nagdulot ng pagkasira ng kalupaan at pagtalsik ng mga parte nito. At binigyan sila nito ng isang malakas na pagtawa, at mayabang niyang sinabi na wala kahit sino sa mga ito ang magagawang makatakas. At nang makita ito ng ating bida ay naging seryoso ito, sa kadahilanang nagtataka siya kung ito ba ang Thousand-Eyed Demon, dahil pinigilan niya na ito sa Infinite Abyss of the Upper Realm, kaya naman malaking katanungan sa kanya kung bakit nandito ito ngayon sa Lower Realm. Nagsaad naman ang Golden Dragon Lord kay Tan Yun, na alam naman na nito na si Handon at si Yuan ay pinakawalan ang karamihan ng halimaw, na pinigilan mismo nito sa loob ng Endless Abyss, at para atakihin ang Lower Realm na ito. Sinabi din ng Magic Dragon Lord sa unang laban na naganap, ay ang Abyssal Demon Army ay pinangunahan ng Thousand-Eyed Demon bilang pangunahing puwersa, at si Handon at si Yuan ay walang pakialam sa pagtakas nito, at nagpasya na lang ang mga ito na umalis na lang dito, kaya naman wala na silang kakayahan na patayin ang Thousand-Eyed Demon, at nagawa na lang nila ito na pigilan sa pamamagitan ng pagkulong dito sa ilalim ng God's Heavenly Palace. Nagsaad naman ng ating bida na si Handon at si Yuan ay nakalkulan na ang mga ito, at nakaupo na lang na nanunood sa nagiging labanan ng buhay at kamatayan, at hindi man lang ito nagdusa kahit papaano. Samantala, napatingin naman ang Thousand-Eyed Demon kay Tan Yun at nagtataka siya kung bakit ang ordinaryong tao ay nandito sa lugar na ito. Dagdag niya pa na may pamilyar din itong breath na nakakapag-irita sa kanya, at parang nakikilala niya ito. Subalit sarkastiko naman ito na sinabihan ng ating bida na hindi na nito kailangan pa na hulaan kung sino talaga siya. At sabay na nilabas ang makapanindig balahibo niyang Supreme God Soul, habang walang takot na nagpakilala dito na siya ang Hongmeng Supreme. At nang marinig ito ng Thousand-Eyed Demon ay nakaramdam ito ng matinding takot dito,
At sinabi niya na mukhang ang sinabi ni Handon at si Yuan ay lumalabas na totoo, at hindi pa talaga ito tuluyang namatay. Sinabihan naman ito ng ating bida na hindi niya ito nakita ng maraming taon, at nagkaroon na ito ng maraming lakas ng loob, na nang ahas pa na tawagin siya sa kanyang unang pangalan. At kasabay nun ay naglabas na siya ng napakalakas na itim na aura at nanlilisik na ang mga mata, habang sinasabi niya sa Thousand-Eyed Demon na nakalimutan na ba nito kung paano niya ito na itinapon lang sa Infinite Abyss. Labis naman na nagalit ang Thousand-Eyed Demon sa pangmamaliit pa din ito hanggang ngayon sa kanya, at pasigaw niya na sinabi dito na sa tingin ba nito na siya mismo ang pinakamalakas na Supreme Being sa buong mundo. Dagdag niya pa na ngayon ay isa na lang itong mababang tao na may cultivation na hamak lamang na isang soul realm. Mayabang na nasabi din ito habang naglalabas na ng malakas na aura, napipisilin niya ito hanggang sa mamatay na parang isang piniga na langgam. Sarkastiko lang naman itong tinawanan ni Tanyon, at mayabang din na sinabi dito na kung ganun pala ay lumapit na ito sa kanya at subukan na ang mga sinasabi nito. Bahagya namang nakaramdam ng pangamba ang Thousand-Eyed Demon sa pinapakita ng ating bida na pagiging confident nito, at sa isip-isip niya na ang Hongmeng Supreme na ito ay hindi lang isang basta-basta, at ngayon ay malaki ang tiwala nito sa kanyang sarili, kaya napapatanong na lang siya kung may kakayahan ba talaga ito na makipaglaban sa kanya. Napansin naman ng ating bida ang pagiging balisa nito, kaya inasar niya pa ito sa pamamagitan ng pagsabi dito na kung bakit hindi pa ito nangangahas na sumugod o gumalaw man lang sa kanyang kinatatayuan. Matagumpay naman na nagawa ng ating bida ang pang-iinis dito, dahil nagpakawala na ito ng malakas na pulang aura, habang sinasabi sa kanya na hindi na nito kailangan na magpanggap pa sa kanyang harapan, dahil isa lang itong cultivator na hamak lamang na soul realm kaya sa tingin ba talaga nito na magagawa nito na matakot siya. At pagkatapos ay gumamit na ang Thousand-Eyed Demon ng isang hand sign, at binuksan niya na ang kanyang Heavenly Devil original body, na dahilan ng pagbabago nito ng anyo ng isang napakalaking demonyo na may 4 na sungay at 2 pakpak, na kung saan ay nagmistulan lang na isang langgam sa harap nito ang ating bida. Subalit hindi naman nakaramdam ng kahit katiting na takot dito ang ating bida, bagkus ay kalmado niya pa ito na tinitignan. Umatake naman na ang Thousand-Eyed Demon kay Tanyon gamit lang ang kanyang isang pagsuntok. Ngunit hindi naman ito pinayagan ng Golden Dragon Lord at Magic Dragon Lord, at pasigaw nilang sinabi na kung sino ang maka-offend sa kanilang Lord ay karapat-dapat lamang na makatikim ng matinding parusa, at kasabay nun ay ang pag-transform ng mga ito sa totoo nilang anyo bilang isang malaking dragon, at sabay na nagpakawala ng napakalakas na sigaw na may matinding pressure, na dahilan ng paghinto ng Thousand-Eyed Demon sa ginagawa nitong pag-atake. At biglang nagpakawala din ng isang napakalakas na sigaw, na sinabayan naman din ng pag-atake ng 2 Dragon Lord. Nagpatuloy ang pagpapalitan ng mga ito ng kani-kanilang matitinding atake, at makikita na nagdudulot ito ng malalakas na pagsabog sa iba't ibang parte ng kalangitan, na seryoso lang naman na pinapanood ng ating bida. At sa isip-isip niya na kung masusunog niya ang lahat ng kapangyarihan ng soul, ay kayang-kaya na niya patayin ang Thousand-Eyed Demon na kasing bilis ng pagkurap ng kanyang mga mata, pero haantong din yun sa pagbagsak niya sa isang eternal sleep. Napahinto naman sa pag-iisip si Tanyon nang may isang tao ang tumawag sa kanya, at ito pala ay ang hangal na si Wang Futong, na nagagalak dahil sa wakas ay nahanap na niya ito. Nagsaad naman ang ating bida na hindi pa pala ito tuluyang namamatay. Naagad naman sinagot ng hangal habang nagpapalabas ng malakas na killing intent, na pinagsama niya ang kanyang katawan at ang soul ng Blood Demon, at nakakuha din siya ng bahagyang pamana ng Thousand-Eyed Demon. At nang marinig ito ni Tanyon ay sinabihan niya ito na hindi na nakakagulat kung bakit may lakas ng loob ito na humarap na sa kanya. Nagalit naman si Wang Futong sa mayabang na estilo ng pagsasalita ng ating bida, kaya naman naghanda na ito ng isang pag-atake gamit ang kanyang isang daliri na naglalabas ng enerhiya, habang sinasabi niya na ginawa niya ang lahat para patayin lang ito, at ngayon ay may sapat na siyang kapangyarihan para gawin na ito. Dagdag niya pa na ngayong araw ay wawasakin niya ito hanggang sa magkahiwa-hiwalay ang katawan nito sa 10,000 piraso. Nagpakawala naman ng malakas na aura ang ating bida at nanlilisik na ang mga mata, habang pinagtatawanan ang hangal, at sinabi niya na kahit ang isang basura ay may pasa sa isang basura ay walang magbabago dahil isa pa din itong basura. Dagdag niya pa na sa oras na ito ay hindi na niya ito bibigyan pa ng pagkakataon na makatakas pa ulit.
Mas lalo namang nagalit ang hangal na ito sa mga matitinding sinabi ni Tanyon, kaya naman gumamit na ito ng isang hand sign at binubuksan na niya ang totoong katawan ng isang demonyo. Kung saan lumabas sa kanyang likuran ang isang malaking imahe ng demonyo, at agad na sumugod kay Tanyon. Subalit naghanda na din ang ating bida at nagsulat ito sa hangin ng salitang guard, na kung saan mabilis nito na napigilan ng walang kahirap-hirap ang demonyo na ipinang-atake ni Wang Futong. At maya-maya pa ay hindi na ito kinaya ng hangal, kaya naman sabay na tumilapon ang hangal na ito kasama ang teknik na kanyang ipinagmamalaki na demonyo. At di kalaunan ay bumagsak ito na nagdulot ng malakas na pagsabog, kaya naman napapatanong na lang siya kung paano ito na nangyari. Nilapitan naman ito ng ating bida habang binibigyan ito ng masamang tingin, at sinagot niya ang tanong nito at sinabi dito na isa lang ito na mahinang nilalang, dahil ang totoong lakas ay dapat inaasa lang sa kanyang sarili at hindi umaasa sa kahit anong pamana. Pasigaw naman itong hindi sinang-ayunan ni Wang Futong, at galit na galit ito dahil pinagsama na niya ang malalakas na kapangyarihan na mayroon siya pero bakit hindi niya pa din ito magawang mapatay. Kaya naman agad-agad ito na sumugod at ginamit ang kanyang teknik na tinatawag na Blood Claw, kung saan ay may dalawang malaking demonyo na may tig-isang kamay ang lumabas sa kanyang likuran. Nainis naman na ang ating bida sa kakulitan nito, dahil sinabihan niya na ito na huwag umasa sa mga pamana, kaya naman naghahanda na din siya ng pag-atake dito. At maya-maya pa ay sinabayan niya na nga ito gamit lang ang kanyang simpleng suntok na binabalutan lang ng enerhiya at walang ginagamit na teknik. Mabilis na nga nagkalapit ang atake ng dalawa, at agad na makikita ang resulta ng naging salpukan nito, nang mabilis ito na tinamaan ni Tanyon sa kanyang sikmura at hindi na nagawang makahawak man lang sa kanya. At di kalaunan ay tumagos pa ang kamao ng ating bida hanggang sa likuran ni Wang Futong, na dahilan ng pagsusuka nito ng dugo at namumuti na ang dalawang mata na senyales na malapit na itong mawalan ng buhay. Makikita naman ng ating bida na pinapalibutan ng nilabas na mga dugo ng hangal na pabagsak na sa kanya. Tinignan naman ng ating bida ang pabagsak na nakatawan ni Wang Futong, at pinupuri niya ito sa pagiging masikap nito, pero sinisisi niya din ito sa pagpili nito ng maling pamamaraan kaya umantong ito sa kanyang miserableng katapusan. Samantala, sa itaas ng Heavenly Palace ay patuloy pa din na naglalaban ang tatlong ito, at pinagtatawanan sila ng Thousand-Eyed Demon, at mayabang na sinabi nito sa dalawang Dragon Lord na kung hindi pa ba ang mga ito na kumakain, sa kadahilan ng sobrang hihina ng mga atake nito na parang kinikiliti lang siya. Hindi naman na pinansin ng dalawa ang pagyayabang ng Thousand-Eyed Demon, bagkus ay inutusan na ng Golden Dragon Lord ang Magic Dragon Lord, na gamitin na ang Natal Element Technique, na agad naman na sinang-ayunan nito. At sabay na nga sila na naglalabas ng malakas na enerhiya sa kani-kanilang mga bunganga, at tinatawag nila itong Pure World Holy Flame at World Magic Flame. Maya-maya pa ay sabay na nga nila ito na ipinang-atake patungo sa Thousand-Eyed Demon, subalit naghahanda na din ito ng isang atake, kung saan ay naglalabas din ito ng bilog na enerhiya sa kanyang bunganga, na tinatawag niyang The Devil's Prison, at hindi rin nagtagal ay pinakawalan niya na nga din ito. Mabilis naman na nagkasalpukan ang mga atake ng mga ito, at ilang saglit lang ay makikita na ang naging resulta na kung saan ay nanaig ang lakas ng Thousand-Eyed Demon, kaya naman hindi ito kinaya ng Golden Dragon at Magic Dragon at pabagsak na sa kanilang kinatatayuan. At nang makita ito ng ating bida ay labis siya na nag-alala kay Xiao Jin at Xiao Hei, kaya naman agad-agad siya na lumipad patungo sa mga ito. At habang mabilis na papalapit si Tanyon para sagipin ang dalawang Dragon Lord, ay makikita si Wang Futong na parang pinapanood lang sila at mukhang hindi pa talaga ito tuluyang namatay, at binabalot ito ng nagsama-samang makapal na dugo na parang unti-unting binubuo ng Blood Demon ang kanyang nawasak na katawan. Sa kabilang banda, ay matagumpay naman ang ating bida na mas alo ang kanyang dalawang alagad, at pagkatapos niya ito may baba ay tinanong niya ang mga ito kung nasa maayos lang sila. Sinagot naman ito ng Golden Dragon na huwag itong mag-alala dahil nasa maayos lang naman siya. Habang napapamura naman ang Magic Dragon Lord, at sinabi niya na dahil sa natamo nilang pinsala sa huling nangyaring laban, ang kanilang kapangyarihan ay naglalaho na sa paglipas ng mga taon, kaya naman labis ito na naiinis sa kadahilanang dahil dito ay hindi niya magawang pigilan ang Thousand-Eyed Demon. Samantala, nilapitan sila ng Thousand-Eyed Demon at mayabang na nagsaad ito sa Golden Dragon at Magic Dragon,
na hindi sila ang tao na karapat-dapat na humarap sa kanya. Kaya kung mangangahas ulit ang mga ito na pigilan siya ay uunahin niya nang kunin ang mga buhay nito. Hindi naman na nakapagtimpi ang ating bida sa matinding sinabi nito, kaya naman sinabihan niya na ito ng may seryosong ekspresyon na masyado na siyang nanahimik ng matagal at manood lang. At sabay na nilabas ni Tanyon ang kanyang Supreme God Soul sa pangalawang pagkakataon, habang sinasabi niya sa Thousand-Eyed Demon na mukhang nakalimutan na nito ang kahihinatnan kapag naiinis na siya. Labis naman na nangamba ang dalawang Dragon Lord sa pagpapalabas ng malakas na soul ng kanilang Lord, kaya naman sinabihan na nila ito na kung susunugin nito ang maraming soul ay magdudulot ito ng kanyang eternal sleep. Nagsaad naman ang ating bida na hindi na ng mga ito na kailangan pa na hikayatin siya, at makikita sa mga mata ni Tanyon na mukhang desidido na talaga siyang patayin ang Thousand-Eyed Demon. Sinabi din niya na dahil sa matagal na panahon na siyang paulit-ulit na na-reincarnate, ay marami ng hindi mabilang na mga tao ang sinakripisyo ang kanilang buhay para lang sa kanya. Dagdag niya pa na ayaw niya na makita ang dalawang ito na mamatay sa kanyang harapan. Naging emosyonal naman ang dalawang ito sa mga sinabi ng kanilang Lord, at sinabi ng Golden Dragon Lord na hanggang ngayon ay masyado pa din ito na mabait sa kanyang mga nasasakupan. Dagdag pa ng Magic Dragon Lord na sa mga nakaraang digmaan ay lagi nito na pinangungunahan ang kada laban na hinaharap nila, para lang mabawasan ang maaring mamatay sa kanyang mga nasasakupan, kaya naman nasabi na lang nila na wala nang mas bubuti pa na master dito sa buong mundo. At pagkatapos nila na sabihin yun ay nagsaad ang Golden Dragon Lord sa Magic Dragon Lord na oras na para gamitin na nila ang abilidad na ito, na agad naman na sinang-ayunan ng Magic Dragon Lord. At sabay nila na ginamit ang kanilang teknik na tinatawag nila na Soul Emerge, na kung saan ay isinama nila ang malaking bahagi ng kanilang kaluluwa sa katawan ng ating bida. Hindi naman ito nagustuhan ni Tanyon dahil maaari ng mga ito ikapahamak ang kanilang ginawa, kaya naman balak niya pa sana napigilan ang mga ito, subalit huli na siya dahil unti-unti nang pumapasok ang bahagi ng mga kaluluwa nito sa kanyang katawan. At ilang sandali lang ay tuluyan nang nakapasok ang mga kaluluwa nito sa kanyang katawan, na nagdulot ng malakas na pagsabog ng umaapaw na enerhiya sa katawan ng ating bida. Labis pa din naman na nag-aalala si Tanyon sa kanyang dalawang tauhan, at pag-alit niya na sinabi sa dalawa na ang primordial spirit ng mga ito ay may malubha ng mga pinsala at wala din sa matatag nitong estado, kaya naman dahil ipinilit nila na sumanib sa kanya ay lubos na mapipinsala ang mga dragon element ng mga ito. Nagmungkahi naman ang dalawang Dragon Lord na sa paraan na ito ay mayroon na ulit sila na pagkakataon na lumaban sa tabi nito. Dagdag pa nila na naghintay sila ng matagal na panahon sa araw ng pagbabalik nito, at kung mahuhulog ito sa eternal sleep ay natatakot sila na hindi na nila ito mahintay sa muli nitong paggising dahil sa estado ngayon ng kanilang kondisyon. At dahil sa pagpapakatotoo ng dalawa ay nakumbinsi na nila ang ating bida, kaya naman sinabi na ni Tanyon na kung ganun pala ay lumaban na ulit sila ng magkakasama. Samantala, hinarap naman na ng Thousand-Eyed Demon ang ating bida, at mayabang na sinabi niya na kahit nakuha na ni Tanyon ang kapangyarihan ng dalawang Dragon Lord, ay hindi pa din ito tuluyang na-carry cover. Dagdag niya pa na simula noon pa lang ay wala nang kakayahan ang mga Dragon Lord na kalabanin siya, kaya kahit nakuha na nito ang mga kapangyarihan ng dalawang ito ay hindi na nito mababago ang magiging resulta ng kanilang magiging laban. Seryoso naman itong sinabihan ni Tanyon na malalaman lang ito ng Thousand-Eyed Demon kung susubukan na nito. At sabay niya na sinugod ito gamit ang kanyang Supreme God Soul at ang kanyang bagong teknik na tinatawag niyang Hongmeng Break Sky Feast. Hindi naman natakot dito ang Thousand-Eyed Demon, bagkus ay mayabang niya pang sinabihan ito na mukhang naghahanap na ito ng kanyang kamatayan, habang naghahanda na din ng kanyang atake na tinatawag niyang Devil Original Mess Sky Palm. Subalit inihahanda niya palang ito ay mabilis na nainatake ng ating bida ang ginagamit na kamay nito sa paghahanda ng pang-atake, gamit ang kamao ng kanyang Supreme God Soul. At di kalaunan ay tumama na din ang atake niya dito na nagdulot ng pagtalsik nito habang sumusuka na ng maraming dugo. At matapos ay seryosong nagsaad ang ating bida dito habang nanlilisik na ang kanyang mga mata, na kahit 30% lang ng kanyang buong kapangyarihan ang naibalik, ay sapat na ito para patayin ito. Sobrang layo naman ang inabot ng pagtalsik ng Thousand-Eyed Demon na umabot pa sa ilalim ng Heavenly Palace, at makikita na may isang tao na papasok sana sa Heavenly Palace ngunit napahinto ito nang makita ang pagtilapon ng malaking nilalang sa ere.
At ito pala ay si Liang Qing at nang makita niya ang Thousand-Eyed Demon ay nakaramdam ito ng matinding takot, at sinabi niya na isa itong kakilakilabot na nilalang na umiiral sa Valley of the Gorge of the Gods. Subalit tinatanong niya ang kanyang sarili na kung ano pa ba ang kinakatakutan niya, dahil simula ng araw na ibinigay siya ni Wang Futong kay Merong Kun ay parang namatay na din siya, kaya naman ngayon ay isa na lang siyang bangkay na umiiral na lang para sa paghihiganti. At kasabay nun ay ang pagbukas na nito ng kanyang mga mata, at makikita sa ekspresyon nito na nawala na ang kanyang takot sa katawan at napalitan na ito ng matinding determinasyon. Kaya naman agad-agad ito na tumakbo patungo sa loob ng Heavenly Palace, habang sinasabi niya na kahit ikamatay niya pa ay kailangan na niya na mapatay si Wang Futong. Sa kabilang banda, nilapitan naman na ng ating bida ang nakahandusay na si Thousand-Eyed Demon, at sinabi niya na wala ng paraan nito para makatakas pa sa kanya, dahil ngayon ay wawasakin niya ang katawan at ang soul nito para isakripisyo sa mga namatay niyang kasamahan. Bahagya naman ang bumabangon ng Thousand-Eyed Demon, habang sinasabi niya na hindi siya naniniwala na ito ang dating Hongmeng Supreme, kaya hindi ito ang tao na may karapatan na makalaban siya. Kaya naman nagpakawala ito ng malakas na sigaw na naglalabas ng matinding pressure, habang naghahanda na din ng pag-atake kay Tan Yun. Subalit sa ginagawa nito ay mas lalong nainis ang ating bida, kaya naman gumamit na siya ng formation technique na isinusulat niya sa ere, na agad niya din naman na panang-atake dito, at tinatawag niya ito na Prison Locked in Heaven. Kaya naman bago pa makasugod ang Thousand-Eyed Demon ay napahinto na ito nang maramdaman niya na may nabuo sa kanyang kinatatayuan na isang formation. At maya-maya lang ay lumabas dito ang maraming gintong kadena na mabilis na pumalupot sa kanyang mga kamay. At di kalaunan ay pumalupot na din ang mga ito sa kanyang katawan at naglalabas ito ng malakas na enerhiya, na dahilan ng kahit anong gawin niyang pagpiglas dito ay hindi niya magawa na makawala, kaya naman paulit-ulit niya na lang na sinasabi kay Tan Yun na papatayin niya ito. Mayabang naman na nagsaad ang ating bida na sumuko na ito sa paglaban, dahil silang dalawa ay magkaiba ng pag-iral na parang kagaya lang ng isang buwan at alitaptap, na kahit ang buwan ay nagliliwanag sa dilim ay hindi pa din ito may kukumpara sa taglay na liwanag na nilalabas ng isang alitaptap. Mas lalo namang nagalit ang Thousand-Eyed Demon sa kadahilanang hindi niya ito maintindihan, dahil hindi niya alam ang pagkakaiba sa pagitan ng isang buwan at isang alitaptap, at sinabi niya na ang alam niya lang na ang maraming langgam ay kayang pumatay ng isang malaking elepante. At nang marinig ito ng ating bida ay naging seryoso ito, dahil parang may ideya na siya kung ano ang ibig sabihin nito sa kanyang mga sinabi. At kasabay nun ay ang paglabas ng Thousand-Eyed Demon ng malakas na pulang aura, at pasigaw niyang binuksan ang Devil's Gate of the Abyss. At sa kanyang utos ay agad naman ito na bumukas, na kung saan ay nilagyan niya ito ng bahagi ng kanyang life force. At nang makita ng dalawang Dragon Lord ang ginagawa ng Thousand-Eyed Demon ay labis ang mga ito na nabahala, at sinabi ng Golden Dragon Lord sa ating bida na ito ang Devil Gate of the Abyss, at ang Thousand-Eyed Demon ay ginamit ang kanyang life force para ipatawag ang Demon Army ng Abyss, kaya naman pasigaw na sinabihan ng Magic Dragon Lord si Tan Yun na agad na pigilan ito, subalit nagsaad ang ating bida na huli na sila, dahil ang gate ay tuluyan na nitong nabuksan. Tumatawa naman ng malakas ang Thousand-Eyed Demon, at sabay na inutusan niya ang mga Demon Army na lumapit na sa kanya. At sa utos ng Thousand-Eyed Demon ay agad naman itong mga sumunod at nagsisilabasan na sa Devil's Gate of Abyss, at nagagalak na sinasabi nila na ito ang realm ng mga taong nabubuhay kung saan marami na naman silang pwedeng sayangin mga laman at dugo, habang ang isa naman ay tinatanong na ang kanilang Lord kung sino ang gusto nito na patayin nila dahil ang kanyang espada ay nauuhaw na sa dugo. Samantala, nakalaya na nga ang Thousand-Eyed Demon sa mga kadena na nakapulupot sa kanya. At agad na lumapit sa ating bida habang mayabang na sinasabi nito na ang kanyang Abyssal Demon Army ay tapos na magtipon-tipon kaya wala na itong pag-asang makatakas pa sa kanila. Sarkastiko naman ito na sinabihan ni Tan Yun na kung sa tingin ba nito ay siya lang ang may kakayahan na magpatawag ng kanyang nasasakupan, habang naghahanda na siya ng isang hand sign at mayabang na sinabi sa Thousand-Eyed Demon na alam niya din ang tricks na ito. Sinabi naman ng hangal na ito kay Tan Yun na ang mga kasamahan nito sa mundong ito ay ang lahat ay namatay na sa nangyaring digmaan, at habang tinatawanan niya ito ay sarkastiko niya pang sinabi na kung gusto ba nito ng tulong galing kay Hondon at si Yuan. Hindi naman na ito binigyan ng pansin ng ating bida,
Bagkus ay nagsimula na ito magbanggit ng mga mantra, kung saan sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang spirit ay tinatawag niya sa pagbabalik ang Golden Holy of the beginning of Hongmeng. At nang makita ito ng dalawang Dragon Lord ay naging emosyonal na naman ang mga ito, at sinabi ng Golden Dragon Lord na ito ang Golden Hongmeng Spiritual Song. Nasabi din ng Magic Dragon Lord na makikita ulit nila ang mga dati nilang kaibigan na kasama nila sa mga naging matitinding labanan. At ilang sandali lang ay nagdatingan na nga ang ilang mga spirit na tinawag ng ating bida, at sinasabi ng isa na narinig niya ang pagtawag ng kanilang Supreme Being. Dagdag pa ng isa na mga patay na sila ngayon, pero hanggat kailangan sila ng Supreme Being ay handa sila na makipaglaban ulit. Habang ang isa naman ay sinabihan ng ating bida na hintayin lang siya dahil papunta na siya. At maya-maya pa ay nagsama-sama na ang mga ito at sabay-sabay na mabilis na patungo kay Tanyon. At nang masaksihan ito ng Thousand-Eyed Demon ay nakaramdam ito ng matinding takot sa katawan. At sinabi sa ating bida na matagal na itong mga namatay kaya bakit nagagawa pa din niya na ipatawag ang mga ito. Agad naman itong sinagot ni Tanyon na may seryosong ekspresyon, na dahil siya lang naman ang Hongmeng Supreme. At pagkatapos ay pumustura na siya ng isang hand sign habang naglalabas na ng malakas na enerhiya at nagliliwanag na ang mga mata, at binubuksan niya na ang kanyang Hongmeng original body. Na nagsanhi ng pagkulay ginto ng kanyang buong katawan, habang naglalabas din ng gintong enerhiya, at ilang saglit lang ay lumabas ang makapanindig balahibo niyang trono kung saan ay nakaupo na siya dito na parang bumalik na siya sa pagiging isang Supreme God. At pagkatapos ay nagsaad ang ating bida na kung nasaan ang mga general of the Hongmeng Army. Na agad naman lumabas ang isang spirit at nagbigay galang ito kay Tanyon. Habang sinasabi na siya ang Brave Warrior Battalion sa ilalim ng Hongmeng Legion ay nag-uulat para sa kanyang tungkulin. At lumabas na din ang isa at sinasabi na siya ang Spear Battalion of the Hongmeng Army, ay nag-uulat para sa kanyang tungkulin, habang ang isa naman ay ang Hongmeng Army's Battalion na nagngangalang Wu Shuanghao, at sabay-sabay na ito na mga nag-ulat na sila ang Trap Battalion Marquis of Death, Elite Battalion Blood Drinking Marquis, at ang panghuli ay ang Dragon Battalion Dragon Warrior. Labis naman na nagagalak ang dalawang Dragon Lord nang makita na nila ang mga ito, at sinasabi nila na parang nararamdaman nila na bumalik sila sa sandaling nakikipaglaban sila kasama ang kanilang Lord sa Battle of the Heaven, maraming taon na ang lumipas. Kaya naman agad-agad na lumipad ang dalawang ito patungo sa mga ito, habang sinasabi ng Magic Dragon Lord na oras na para bumalik sila sa kanilang kampo, dagdag pa ng Golden Dragon Lord na sa labanan na ito ay kahit mamatay siya ay wala siyang kahit anong pagsisisihan. At ilang saglit lang ay mabilis na nakarating ang dalawang ito sa mismong harap ng ating bida, at masayang sabay na nagbigay galang kay Tanyon, habang sinasabi ni Xiao Jin na siya ang Golden Dragon sa ilalim ng Hongmeng Army ay nandito para mag-report, habang sinasabi naman ni Xiao He na siya ang Magic Dragon na nasasakupan ng Hongmeng Legion ay nagtungo dito para mag-report. At ngayon na kumpleto na sila ay sinabi ng mga ito na ang Forward Division ng Hongmeng Army Corps ay nagtipon-tipon na, at sabay-sabay nila napasigaw na sinabi na hindi sila titigil na makipaglaban. Nagsaad naman ang ating bida sa mga ito na pagtapos ng digmaan na ito ay ang mga spirit nila ay tuluyan na malilipol, kaya naman tinanong niya ang mga ito na kahit ganun nga ang mangyayari ay pumapayag pa din ba ang mga ito na sumunod sa kanya at makipaglaban ulit. Masaya naman na sumang-ayon ang mga ito, at sinabi ng isa na satisfied na sila na lumaban ulit sa huling pagkakataon kasama ang kanilang Lord Hongmeng, kaya hindi sila natatakot na malipol ang kanilang mga spirit. Nasabi naman ng isa na hinihiling niya na isang araw ang kanyang Lord Hongmeng, ay makabalik na sa God Realm at putulin ang mga ulo ng dalawang aso na si Handon at si Yuan. Nagalak naman ang ating bida sa mga pagsang-ayon ng mga ito, kaya naman sinabi niya na kung ganun pala ay lumaban ulit sila ng magkakasama. At pagkatapos ay mabilis na sumugod si Tanyon sa Thousand-Eyed Demon, habang bumubulusok ang umaapaw na enerhiya nito. At sa kanyang likuran ang kanyang mga subordinate na nasa sabik na makipaglaban, at sinabi ng ating bida sa hangal na lumapit na ito sa kanya at magduse sa kamatayan. Nagsaad naman ang Thousand-Eyed Demon na wag na ito magpanggap pa, dahil nakita niya na ang katotohanan sa mga kasamahan nito, at nasa anyo sila ng kanilang kaluluwa na may lakas na 30% ng kanilang totoong lakas. Kaya naman mayabang niya na sinabi na wala itong mga kalaban laban sa kanyang Abyssal Demon Army.
Nagagalak naman na sinang-ayunan ito ng mga Demon Army, at mayabang na sinabi ng isa na hindi hihigit sa isang grupo ng labi ng kaluluwa ng mga ito ang kaya niyang putulin na maraming beses gamit lang ang kanyang palakol. Dagdag pa ng isa na kahit wala itong mga dugo at laman ay masarap pa din na lunukin ang mga kaluluwa nito. Nagsaad naman ng ating bida habang papalapit na sa mga ito, na kahit meron lang siyang 30% ng kanyang totoong lakas ay makakaya na niya nawasakin ang lahat ng ito. Dagdag niya pa na ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay kahit meron lang din ng 30% ng lakas ay makakaya na ng mga ito na patayin ang grupo ng mga Demon Army nito. Labis naman na nagalit ang Thousand-Eyed Demon sa matinding sinabi ni Tan Yun, at kasabay nun ay sabay na nilang dalawa na pinasugod ang kani-kanilang mga tauhan. Kaya naman agad-agad na nagsalpukan ang mga ito na nagmistulang nagkasalubong na dalawang malaking alon. At maya-maya pa ay naglatag na ng isang malakas na atake ang isang grupo na tauhan ng ating bida, at ginamit ng mga ito ang kanilang teknik na tinatawag nilang Brave Battalion Battle Formation Technique Fearless Charge, na dahilan na mabilis na wala ng buhay ang mga Demon Army na kinakalaban nila. Habang ang isang grupo naman ng Spear Battalion ay gumamit na din ng isang malakas na atake na tinatawag nilang Long Spear Battle Formation Technique, Exterminator the Devil Spear Formation, na nagsanhi ng pagtilapon ng isang malaking grupo ng Demon Army. At ang grupo naman na ito ay ginamit ang formation technique na tinatawag nilang Rift Skyward Manifestation, kung saan lumabas ang isang malaking espada na mabilis nilipol ang maraming bilang ng mga demonyong ito. Kaya naman napapamura na lang ang mga Demon Army na ito, at sinasabi nila na ang battle formation na binuo ng mga kaluluwang ito ay sobrang lakas na hindi nila makakayang matalo. Kaya naman napapatanong na lang sila kung ito ba talaga ang lakas ng Hongmeng Army, at kung ikukumpara sila dito ay napakalayo ng kakayahan nila sa mga ito. Kaya naman nanghingi na lang ang mga ito ng patawad sa kanilang lord na si Thousand-Eyed Demon, dahil sa ngayon ay aatras na sila at hindi na muling babalik. Pinigilan naman ng Thousand-Eyed Demon ang mga ito at sinasabi sa kanyang mga Demon Army na hamak lamang ang mga ito na mga kaluluwa na hindi makakayanan na lumaban ng matagal, at agad na pinapabalik ang kanyang mga Demon Army, subalit hindi siya pinakinggan ng mga ito at nagpatuloy pa din sa kani-kanilang mga pagtakas. Mabilis naman na sumulpot ang ating bida sa likuran nito na naglalabas na ng makapal na enerhiya. At agad na sinugod ito habang may nagliliyab na enerhiya ang kanyang magkabilang kamay, at sinasabi sa Thousand-Eyed Demon na wala itong makakayanang mapatay na kahit sino. At sabay na inatake na ito gamit ang kanyang teknik na tinatawag niyang The Great Demon Pump, na agad naman na nasangga ng Thousand-Eyed Demon gamit ang kanyang dalawang kamay. Subalit sa sobrang lakas ng ginamit na teknik ng ating bida ay hindi ito kinaya ng Thousand-Eyed Demon kaya naman mabilis na tumilapon ito, na kung saan nagdulot pa ito ng napakalakas na pagsabog. At ilang sandali lang ay bumagsak na nga ang hangal na ito habang nagsisisigaw dahil sa matindi niyang natamo na pinsala. Kaya naman nagdiwang na ang mga alagad ni Tan Yun at paulit-ulit na sinisigaw na ang kanilang lord ay makapangyarihan. Napatingin naman ang ating bida sa kanyang kamay at sa isip-isip niya na ang ginawa niyang atake ay hindi pa sapat para tuluyang mapatay ang Thousand-Eyed Demon, at mukhang ang kapangyarihan ng Golden Dragon at Magic Dragon ay nagsisimula ng humina, kaya naman kailangan niya ng bilisan ng pagpatay dito dahil kung hindi ay mapipinsala niya ang mga kaluluwa nito. Samantala, bigla namang sumigaw ang Thousand-Eyed Demon at binanggit niya ang pangalan ng dalawang hangal na si Handon at si Yuan, at sinasabi nito na alam niya na nararamdaman ng dalawang ito ang lahat ng nangyayari dito, kaya kung gusto ng mga ito na patayin ang Hongmeng Supreme ay bumaba na agad ang mga ito. At pasigaw na sinabi din niya na dahil kung hindi pa ito mga aaksyon ay ilang sandali lang ay ang Hongmeng na mismo ang aakyat sa Upper Realm para patayin ang mga ito. At pagkatapos niya sabihin yun ay biglang may lumabas na iba't ibang kulay na enerhiya ang nagsama-sama sa kanyang itaas, at maya-maya lang ay nakabuo ito ng isang malaking gintong tarangkahan. At nang makita ito ng dalawang Dragon Lord ay labis ito na mga nabahala, at sinabi ng Magic Dragon Lord na ito ang Gate of the Heaven, at ito ang channel na nakakonekta sa Upper Realm at Lower Realm. Dagdag pa ng Golden Dragon Lord na masama ito dahil kung bababa talaga si Handon at si Yuan dito, ay hindi nila ito ngayon magagawang kalabanin, kaya naman labis na itong mga natatakot para sa kanilang lord. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell,
para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor.